Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po ang aming munting hiling. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Narito na naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Turuan mo po kami, Panginoon, na ang salita mo aming maipahayag sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. At sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 10 versikulo 24 hanggang 29. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 24. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 24. Ang sinabi, kung ikaw si Kristo, sabihin mo sa amin na ikaw talaga si Kristo. Sila nag-alinlangan. Nag-alinlangan sila. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Ayan. Sinabi, sabihin ng tiyakan. Ayan. 25. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpatotoo tungkol sa akin. Yan ang sinasabi dito. Ang mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo nagpatotoo nga siya ay Diyos. Ayan. Pero hindi sila naniniwala sa mga ginagawa ng ating Panginoon. Hindi nila pinaniniwalaan. Ayan, ang ibig sabihin dito sa versikulo 25. 26. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang ng aking mga tupa. Pag hindi pala naniniwala sa ating Panginoon, hindi kabilang sa mga tupa ng Diyos. Tayo, mga tupa tayo ng Diyos eh. Tayo naniniwala. Mga tupa tayo ng Diyos. Kabilang tayo sa tupa ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. Basta tayo ay naniniwala at tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, kabilang tayo sa mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan ang ibig sabihin nito. 27. Ito sinasabi rito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yan ang sabi dito. Nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga tupa. Tayo, mga tupa, mga anak tayo ng Diyos. Nakikinig tayo kay Kristo. Naniniwala tayo na siya ay Diyos.
Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 27. Yan. 28, ito sinasabi rito. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yan. Yan ang sinasabi rito. Binibigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon. Buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, wala na tayong kamatayan. Yan ang ibig sabihin niya na buhay na walang hanggan. Binibigyan tayo ng ating Panginoon ng kaligtasan. Yan ang ibig sabihin dito. Binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Lahat ng nananalig sa Kanya at tumanggap sa Kanya, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Yan mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan ng ating kaligtasan. Basta binigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, tiyak ang iyong kaligtasan. Tiyak nga ikaw ay makapasok doon sa Kanyang kaharian. Ayan ang ibig sabihin nito. Pag binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi tayo mapapahamak kahit kailan. At hindi tayo mamamatay. Wala nang kamatayan. Basta may buhay ka na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin dito. Versikulo. Last verse. 29. Itong sinasabi rito sa 29. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Yan. Walang makakaagaw. Basta hawak tayo ng Diyos, walang makakaagaw sa atin kahit sino. Dahil hawak ng Diyos ang mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Hawak ng Diyos yan. Walang makakaagaw niyan. Dahil pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iniingatan ng Diyos yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya hindi maaagaw kahit sino, walang makakaagaw. Basta ikaw ay naniniwala at ikaw ay nananalig kay Kristo at tumanggap ka kay Kristo, walang makakaagaw sa iyo. Yan. Yan ang pangako ng Diyos. Nangako ang Diyos na walang makakaagaw. Ngayong umagang ito, mga kapatid kaibigan, ito patungkol ito sa kaligtasan itong ating pinag-aralan. Nangako ang Diyos. Nabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Diyos. At hindi tayo mapapahamak kahit kailan. Walang makakaagaw sa bawat isa sa atin. Tayong mga nananalig kay Kristo. Tayong mga tumanggap kay Kristo. Ayan. Ayan ang pangako ng Diyos. Iniingatan niya tayo. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang kasiguruhan ng ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Paniwalaan natin ito. Ang kaligtasan na kay Kristo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Siya rin ang maghatol. 1:5:22. Kaya manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, anong gagawin natin? Magpabautismo. Sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos magpabautismo, anong gagawin? Sundin natin ang kanyang mga utos. Ayan ang
katiyakan sa ating kaligtasan. Una, tanggap kay Kristo, magpabautismo, sundin ang kanyang mga utos. Ayan. Ayan ang kasiguruhan. At tayong mga tumanggap kay Kristo, nabautismuhan, namatay tayo kasama ni Kristo. Nabuhay din tayo kasama ni Kristo. Ayan. Bakit ang kautusan ng Diyos ipatupad niya? Para tayo ay mapabuti. Hindi na tayo gumawa ng masama. Bakit? Alam natin ang mga utos ng Diyos eh. Ano ba ang mga utos ng Diyos? Yang huwag kang magnakaw, hindi ka na magnakaw. Yang huwag kang mangangalonya, hindi ka na mangangalonya. Yang huwag kang pumatay, hindi ka na pumapatay. Dahil naturuan tayo ng Diyos. Kaya ipasunod ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos na ang palatandaan ng Diyos nga totoong nakakilala tayo sa Kanya. Ano ang palatandaan ng Diyos? Nga ginawa ng Diyos ng palatandaan, ano yun? Yung ikapitong araw, yung Sabat. Palatandaan ng Diyos yan. Nga, ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil ang ikapitong araw ay ipinagpahinga ng Diyos yan. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya tayo nga mga nakakilala, sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Ang kanyang mga utos, sundin natin yan. Dahil ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan. Kaya, mga kapatid kaibigan, kumpleto ang itinuro ng Diyos para tayo ay maligtas. Tinuturuan tayo ng Diyos. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. So walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Yan. Hindi tayo maligtas. Pag hindi tayo maniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo, hindi tayo maliligtas. Bakit? Si Kristo ay Diyos nga nagkataong tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sinugo siya ng Ama para tayo ay maligtas. Pag hindi tayo naniniwala, pag sabihin na si Kristo ay taong tao at hindi Diyos, paano maligtas ang tao? Paniwalaan natin na si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tanggapin natin siya. Dahil siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kumpleto ang itinuro ng Diyos. Pati sa bagong langit, bagong lupa, tinuturuan tayo na ang sambaron ay Sabat. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. May panambahan ron sa bagong langit, bagong lupa. Ang sambaron ay Sabat. Basahin ang Biblia. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo ron. Versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Sabat yan. Pag King James ang Biblia mo, mababasa mo ang Sabat. Yan, mababasa mo. Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Pero mga kapatid kaibigan, pag pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapagsamba roon. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy.
O yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang destination sa mga pangalang hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Pero kapatid, kaibigan, pag ikaw ay naniniwala, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ngayong oras na ito, tiyak, pangalan mo ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Doon tayo makita. Manambahan tayo ron. Dahil may samba ron. Sabat ang samba. Hindi linggo. Maniwala kayo. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at mangyayari. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto ang itinuturo ng Diyos na tayo ay maligtas. Hanggang dito lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang. Marlon Corret YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Bukas na naman tayo magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos, mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.